Makakausap po muna natin ang dati hong senador, si dating Senator Antonio Trillanes, kaugnay sa ilang mga usapin. Maraming salamat for joining us, Senator, at welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, si Bombo Genesis po ito. Kasama natin si Bombo Ever, Senator. Magandang araw po sa inyo, sa ating mga listeners. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines at welcome sa Bombo Network News. Bago ho nito ay may mga nababanggit po kayo na bukas ay magkakain po kayo ng kaso laban kay Senator Christopher Go, kaugnay dun sa sinasabi ho ninyo na umunod kaugnayan po niya sa mga flood control projects, Senator? Itong ipafile ko sa Tuesday, almost 900 million yung joint venture pa lang ng CLTG tsaka ng nila Vizcaya. So maliwanag ito. Black and white ito. May pirma ito ng patay niya, nila Vizcaya. Maliwanag yan. Hindi ito parang kabuti lang na sumulpot itong negosyo nila. Pag titignan mo, bago naging presidente si Digong, walang kontrata ni isa sa national government yung CLTG. Pero nung naging presidente na, ito na, sandamakmak na yung nakuha nilang kontrata. Ngayon, sasabihin niya na hindi nila in-implementa. Sige, tingnan natin kung may maluloko kayo na Pilipino sa ganyan. Pero siguro, yung mga supporter nila, pero kung ikaw ay mulat at hindi patanga-tanga, naliwanag sa yung connection na yan. Pero bago ho nito, Senator, may nababanggit si Senator Go na wala siyang kaugnayan sa anumang mga flood control project sa ating bansa. Ito ho'y plunder case, nababanggit po ninyo, yung hahain po ninyong kaso, may mga hard copy subang kalaki po nito, Senator? Yes, well, yun na yun. Ang bibigyan namin ng recapitulation lahat, number of projects, kung magkano, at ito, hard copy ito. Maliwanag ito. At clearly defined sa plunder law. So, hindi niya pwedeng ilulusot yan na wala siyang kinalaman dyan kasi pagka first degree na pamilya, pasok. Saka, yun na nga, gaya ng sinabi ko, kung walang problema dyan, kung hindi bawal yan, hindi pwede na ibigay ni Secretary Vince Dizon sa kapatid niya o tatay niya yung lahat ng project ng DPWH. Sabihin lang yan, wala siyang kinalaman. Di ba malaking kalokohan yun? Yun po. Just to follow up po sa naging speech ni Senator Go last Friday, sinabi po niya wala po siyang kinalaman sa mga flood control projects, wala din daw siyang kinalaman yung kumpanya po ng kanilang pamilya na CLTG sa mga kontratang pinasok ng mag-asawang Vizcaya. Taliwas ito sa sinabi po ng Ombudsman, pero sabi nyo may hard copies po kayo. Can you elaborate or i-detalye po yung hinggil po dito? Yung statement po niya na wala siyang kinalaman sa negosyo ng tatay at kapatid niya ay malaking kasinungalingan at malaking kalokohan. Kasi ganito po yan. Nung 7 billion po na projects ang nakuha na total nung tatay at kapatid ni Bongo, nung mayor pa si Duterte, na aid na si Bongo at that time, tapos nung presidente si Duterte, na special assistant to the president naman siya. Ngayon, lahat ng mga kontratang nakuha nung tatay at kapatid ni Bongo ay doon sa Davao area na kung saan sila mismo ang sumasakop. Okay. Kaya, malaking kasinungalingan yan, niloloko niya yung taong bayan. Pero, direkto, ang definition po ng plunder law, kapag ikaw o ang pamilya mo within the first degree of consanguinity, minong tatay, kapatid, anak, asawa, ang nagbenepisyo illegally sa mga proyekto na ikaw ay nakakasakop ng pag-approve o may sakop ng iyong ahensya, yan ay plunder kapag lumagpas ng 50 million pesos. Pasok na pasok yung definition na yun. Ganito yan, gusto sa paglabasin ni Bongo na pag sinabi mo lang na wala kang kinalaman doon, okay na. Di kung ganyan, di kahit presidente ka, mayor, governor,
secretary ng DPWH, pwede mong i-award sa kapatid mo at sa tatay mo yung kontrata. Sasabihin mo, wala naman akong kinalaman yan. Malaking katangahan yan, malaking pangloloko yan. Kaya doon na lang niya ipaliwanag sa korte yung mga ganyan. Tingnan natin kung ubra. Alright. Prior po dito, pinuna ni Senator Go yung mga pagbabago sa tema po ng investigasyon na dati nakatutok daw kina dating Congressman Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Then ngayon, biglang napunta po sa kanya na parang gusto siyang ikonekta sa issue po ng flood control. Itong kaso na ihahain po ninyo, hindi naman po ba ito matatawag na pangaharas kay Senator Go? Alam niyo po, itong mangyayari na natuturo siya, unang-una ito ay bunga ng statement ni Ombudsman Rimulya na ang sinasabi niya na ang nasa likod nito ni Diskaya at ni Bernardo ay si Bongo. So hindi niya sasabihin niya ng walang ebidensya. Ngayon, tayo naman dito sa investigasyon na ito, di ba, bilang observer, kung gusto mong malaman yung ugat nito, hindi kailangan malaman mo kung saan ba nagsimula itong si Diskaya. O sabi mismo ni Diskaya, 2016 siya lumago ang negosyo. Tapos lumalabas dito, from 2016 to 2022, talagang daang bilyon ang nakuha ng mga negosyo ng mga Diskaya. Ang panahon na yon, sila Duterte, sino ba naman ang sisikat dyan kung hindi may basbas ni Bongo at ni Duterte? So talagang may basihan yon. Ngayon, ito namang si Bernardo, ito pala siya ay prinomote ni Bongo or nilagay dyan sa DPWH ni Bongo. Kasi galing siya sa Manila, city engineer siya doon. Na-recommenda siya, si Bongo ang mismo nag-recommend doon. Okay. Kaya makita mo, simula noon, point man na siya sa DPWH ni Bongo. Alagang meron talagang koneksyon. Yun ang problema niya ngayon. Akala niya hindi masisilip. At ito lang yan. Kung gusto natin ng ugat, hindi pa dapat chronological. Saan nagsimula ito? Paano? Hindi doon natin simulan sa 2016. Kung wala naman siyang tinatago, huwag siyang tabahan. Di ba? Pero maliwanag dito. Nahalap natin. Alam mo, 2018 ko pa ito nilalabas itong issue na ito. Laban sa kanya at sa pamilya niya. Pero, ginaganon lang nila. Yung brush aside nila dahil kontrolado nila noon. By the way, Senator, patuloy tayong nagipag-ugnayan din kay Senator Christopher Bongo. Hopefully ma-interview din natin siya bilang reaksyon dito po sa mga nababanggit po natin dito. Panghuli na lang ho siguro, nitong nakalipas na buwan, galing ho kayo doon sa International Criminal Court. Would you like to give a reaction doon sa nauna hong pagtanggi ng International Criminal Court sa request for interim release ni dating Pangulong Duterte, Senator? We were expecting that kasi talagang lahat ng may mabibigat na kaso ay hindi talaga binibigyan ng interim release. At alam din natin na drama lang yung mga sinasabi ni Sara na hinimatay si Duterte ng ilang beses. Hindi po nangyari yon. Kaya alam natin na at in-expect natin na hindi ibibigay yung interim release na yan. Kaya ngayon, kung i-delay nila yung pagsimula ng trial, sila din yung mapeperwisyo kasi habang hindi nagsisimula yung trial, nakakulong pa rin si Duterte. Ngayon, kung meron naman silang ebidensya to disprove the allegations ng ICC, di dapat sila yung nagmamadali ngayon. Kasi habang mahaba yung trial, sila yung naka-detain. Okay. Sige, Senator, maraming salamat. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. Ngayon pong umaga para po sa Bombo Network News. Ingat-ingat po kayo hanggang sa mga susunod. Ang dati hong nagsilbing senator ng ating bansa, si Senator Antonio Trillanes, kaugnay po sa ilang mga usapin, mga kabombo. Pero tulad na nababanggit natin kanina, patuloy ho natin kinukuhanan ng reaction din ang panig ho ni Senator Christopher Bongo. Pero habang kinukuha po natin ang kanyang panig, kaugnay pa rin po sa mga ilang nabanggit kanina ni Senator Trillanes, balikan po natin yung nauna pong pahayag o nauna pong mensahe dati ni Senator Christopher Bongo sa isa hong statement na nilabas doon sa may Senado ng Pilipinas.
I welcome any investigation. Let the facts speak for themselves. Wala po akong tinatago, wala po akong kinakatakutan dahil wala akong kasalanan. Hindi ako sangkot sa anumang anomalya. Ang aking sinumpaang tungkulin ay ang maglingkod sa bayan. At hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay po ng taong bayan sa akin. I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Kasama niyo po ako rito. At hindi po tayo titigil. Agi po yan ng naunang mensahe ni Senator Christopher Lawrence Go. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.